Alam mo ba, lahat ng pangakong binibitawan mo dito sa lupa ay sisingilin sa iyo hanggang sa langit. Gaano karaming beses na tayo nagsabi, "Oo, sige, gagawin ko yan." Kahit di sigurado. Ay, nakalimutan ko, pasensya na, huwag ka mag-alala, next time talaga. Next time. Inulit pa. Double promise, double broken. Ito pa isa, minsan matapos natin malimutan, di mo naman pinaalala, kumare. Aba, obligasyon pa niyang paalalahanan tayo sa pangako natin. Sa Ebanghelyo po natin ngayon mula sa Mateo 18:15 hanggang 20, binigyan tayo ng mga praktikal na hakbang kung paano haharapin ang mga kapwang nagkakasala. Sa konteksto din ito, sinabi ni Jesus na kung anuman ang pagkakasunduan natin at ipinangako natin sa kahit na isa sa kapwa natin, ay parang kontratang nilagdaan natin kasama si Jesus. Nakasulat sa papel, nakatago sa bato, umaalingaso sa hangin na para hubang kilikiling walang paligo hanggat hindi na isa sa katuparan. Kasi pag meron dalawa hanggat tatlo nagsama, nandun si Jesus. Meron pong isang nurse, tawagin natin siyang Kunars. Si Kunars lang ang nagawang mapagtapos ng magulang niya sa pag-aaral magmula nung na-aksidente sa pagko-construction ang papa niya. Kaya yung mama po niya, tindera ng basahan sa palengke, at talagang isang kahig, isang tuka. Kung kayo po ay di na lumaki sa probinsya at walang alagang manok panabong ang papa ninyo, ang isang kahig, isang tuka, ay paghahalin tulad sa kapasidad ng tao sa isang manok, na isa lang matutuka sa bawat isang kahig sa lupa. Ibig sabihin, walang sobra o labis. Sakto lang, parang cook sakto. Medyo bitin. Ngayon, si Kunars po ay nakatatandang atin ng dalawa pang nakababatang kapatid. At nangako siya sa magulang niya bago siya gumraduate. Sabi niya, "Ma, pa, papasa ako sa board at magsusumikap para makapagtapos din po yung mga kapatid ko. Tutulungan ko po kayo." Sabi ng papa niya, syempre, di niya yung obligasyon at gagawin pa rin ng mga magulang mga kakaya nila. Pero sabi ni Kunars, "Salamat, papa. Pero gayon pa man, tutulong po ako." Nakapasa sa board si Kunars hanggang sa nakapagtrabaho bilang nurse sa ibang bansa. Matyagang nagtitipid para makapagpadala ng mas mahalagang halaga sa probinsya. Alam niyo po, kahit anong aya ng mga barkada niya na mamasyal, may pera siya eh. Punta sa Boracay, Taiwan, sa Manila, ganun. Sabi niya, hindi na lang. Kailangan ko mag-ipon. Kahit ayain siya sa inuman, wala siyang babayaran, libre lahat. Hindi na lang. Kailangan ko mag-ipon. Sayang pa rin ang pamasahe. Kahit libre pamasahe, hindi na lang. Kailangan ko mag-ipon kasi sayang ang tulog. Kailangan ko ng energy para makapag-overtime. Pera pa rin. Wow, Kunars. Palakpakan naman natin sa Kunars. Alam ko po, kayo din ay ganyan. Anyway, congrats po sa mga kapatid ng Kunars na napagtapos niya ng IT at architecture at napagpagawan pa ng bahay ang mga matatanda niyang magulang. May bonus pa. Yan ang kapangyarihan at katangian ng isang pangako. Ito ay pangakong nakakabit sa pagmamahal at integridad ng isang tao. Sana nakatulong tong paalalang ito para tayo po ay mamuhay ng tapat sa salita. Pero bago magtapos, isang paalala kapatid. Meron tayong mga pangako na hindi natin nalalamang ipinapangako pala natin. Di lang mga utang at bayarin, pero pati obligasyon sa asawa at mga anak, marriage contract, mga katungkulan bilang ninang o ninang sa mga inaanak, mga responsibilidad bilang mamamayan sa pagmamaneho, sa pagnenegosyo, sa pagtatrabaho, at kahit po simpleng pangako ng pagdarasal sa isang kapatid na kasama sa pananampalataya. Sabi mo, ipagpipray kita, ipagpray mo. Kung ano man ang pangako, huwag dapat mapapako. Ibig sabihin ng pangako ng papako ay mga tungkulin na papako kung saan-saan at iniiwan na lang. Di gumagalaw, di kumikilos at nanatiling salita na walang gawa dahil naipako. Simple pero mabigat ang mensahe ng pag-asa ngayong araw. Tuparin ang pangako. Para pagdating ng panahon na tayo po ay face-to-face sa Diyos, walang nagtatali sa atin sa mundo na pipigil sa pagpasok natin sa langit. At eto po, good news, ang kasatuparan ng pangako natin sa kapwa ay pangakong natupad natin sa ngalan ng Panginoon at para sa Panginoon. At yan ay kagalak-galak sa puso ni Jesus.
Maraming salamat sa pakikinig. Ikaw ay nasa landas ng pag-asa.